pasok. Ko sa Batangas ay O, kita nyo mga kababayan ko. Kaya sukdulan na lang yung kanyang ginagawa na paninira. Sinisiraan si Executive Secretary Ralph Recto maging ang mga pamilya niya. Kasama na rin ang gobernadora na si Vilma Santos. Nakuha nyo mga kababayan ko? O, pakinggan natin ang paninira ni Libiste. ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga rekto. Walang katotohanan ang mga alegasyon Ayan ni na. Congressman Leviste na may Kita nyo yung anak na ho mismo, ha? Anak na ni Ralph Recto ang bumanat, rumesbak. Ito papaliwanag ko sa inyo mga kababayan ko. Papaliwanag ko. Sa dami na ng mga in-expose netong si Libiste, Leandro Libiste, meron na bang nakulong? Meron na bang nademanda? Meron na ba siyang napaimbestigahan? Sige nga ho mga kababayan, kundi puro chismis lang ho yung daladala ng putang inang yan. Nakuha nyo mga kababayan ko, puro chismis, puro, ay! Chismis lang ho ng chismis eh. Tuloy. Ito ang banat ngayon ng anak. Pasok. doon silang Ah. may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Tingnan nyo mga kababayan ito, no? Sobra no, mga kababayan? Sobrang desperado to, mga kababayan ko. Di ba nga mga kababayan nataranta nga siya sa tanong ng isang kongresista. Oo, na gumastos ng bilyon-bilyon. Oo. Nag-donate pa nga raw ng 6 na bilyon pero yung pala yung panggasto sa kampanya. Pero mga kababayan ko, etong mga tira niya, random, napaka-random. Yung mga banat niya, mga kababayan, sa nararanasan natin ngayon,
Para bang, alam nyo yun? Hindi ko alam kung ano talaga gusto, pero sabi sa ating source, gusto talagang maging gobernador. Nakuha nyo? Gusto niya maging gobernador ng Batangas, kaya siya nagpapakaganyan. Ito namang nanay na si Loren Legarda, hindi mapigilan. Puta, pag sinumpong yung anak ni Loren Legarda, mga kababayan, hindi niya magawang pigilan. Pero kapag ka naipit sa kakatira niya, oo, sa kakatira niya, tulad nung siniraan nga yung bigas na pinamahagi ni Pangulong Bongbong dyan sa may Batangas, sumbong sa nanay niya. Grabe, no, mga kababayan, ano, sumbongero. Ay, sumbongera! Grabe, oh. Sige, tuloy! Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congress Puro chismis eh. Alam ng mga taga Batangas, dalhin mo na lang dyan. Dalhin mo dyan yung mga sinasabi mong alam. Di ba yung in-expose mo, ginamit mo yung mga kapitan? Ito ho ito yung isang magandang halimbawa. Ginamit niya yung mga kapitan para sa sarili niyang kapakanan, para manira. Ang nangyari mga kababayan, di ba, nilaglag siya ng mga kapitan? Sabi, hindi katotoo yung mga pinagsasabi ni Leandro Libiste. Ang totoo po ay pinigilan kami. Di ba mga kababayan? Yan yung banat niya. Oo. Itunuturo yung mga kapitan. Nagtatampo raw si Vilma Santos. Kaya hindi nagsipugpuntahan. Ang totoo pala ay ginawa niya, pinigilan pala. Diba, Marites Musni, JP official, Chismoso talaga pag DDS, taong grasa nga eh. Ito na, tuloy. Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Kita nyo mga kababayan, raw! Pinaniniwalaan nyo ba tong itsurang ganito? Tignan nyo, magiging mukhang zombie na, kakasira. Mga kababayan, kung ako ang kongresista, hindi ko gagamitin yung raw. Kailangan matibay, Maring Joji. Maring Joji, tandaan mo to. Kapag ka nagsalita ka, dapat matibay yung sinasabi mo. Hindi po pwede yung raw. Kasi lalabas, chismis yun. Tuloy. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Tila. Wala kang matibay na tangina mo. Wala kang matibay na ebidensya. Wala. Putik na yan siya, tagal-tagal na sa politika ng mga yan. Recto. Diyan sa Batangas. Naging senador, naging kongresista. Hanggang ngayon, pinanganghawakan nila. Kailangan pa ba na humingi ng tulong sa iba? Tanga-tanga mo talaga. So, totoo lang. Ang tanga-tanga nito, mga kababayan ko. Tuloy. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS Party List. Ang ibang inuugnay mo lang doon sa marumi ang mga yan eh. Alam nyo ganito, no? Itong ganitong style bata ito eh. Style bata. Pag maninira ka, kailangan kumuha ka ng marumi na tao, para i-connecta mo, para sabihin mo na marumi rin yung mga tao na yan.
Diyos ko ka, Diyos ko ka. Di ba mga kababayan? Alam naman natin na yung Garjola korap yun. Kaya kailangan niya na ikonekta ang mga rekto, Vilma Santos, kay Garjola para madumihan. Walang yan na yung style na yan, pangbata yan, Nonoy. Ala pangbata yan Yung tira mo parang hindi ka anak ni Loren Ligarda manahin mo si mami mo. Yung mga banat nun medyo may dating Pero ikaw daig mo pang daig mo pang sintu-sintu kung tumira Wala stick mga kababayan sige. Mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo Oh. na si Garjola ang gumagastos para sa mga rekto. Ayan ka na naman, nagbanggit ka na naman ng mga taga Batangas na titistigo. Siyempre, yung mga titistigo dyan, malamang babayaran mo na naman. Gustong-gusto netong maagaw, makamit, yung posisyon ng ama niyang ina niya. Kaya ho ganyan mga kababayan, gustong-gusto niya makuha, masungkit, yung pagiging gobernadora. Diba? Raul nga ni, Hoy! Gustong-gusto, mga taga Batangas. Ellen 886, mga taga Batangas, pinaniniwalaan nyo ba, are? Are, parang sintu-sintu, Puro na lang, ginagamit yung ibang tao, nalintikan na kapag ka-are, papaniwalaan ninyo. Wala nang patutunguhan ng Batangas. Ako'y naniniwala naman na matatalino ang mga Batanggenyo Di ba? Di ba no? Oo, Jay Aguirre, live na live ako. Matatalino ang mga Batanggenyo, baka akala ninyo. Paniniwalaan nyo ba, are? Ewan ko na lang. Taloy. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas. Porque may picture, magkasama. Yun sapat ng batayan para masabi mo na merong ugnayan at totoo na yung sinasabi mo, tatanga-tanga rin to. Mga kababayan, hindi porke nagpa-picture, yun na yun. Di ba? Pero kung ang makikita mo, yung mga landian ni Pulong at ng mga drug lord tulad ni Michael Yang at Kenneth Dong, yun yung malisyoso. Di ba? Kulang na lang maghalikan sila Di ba mga kababayan? Si Pulong, si Baste, Kenneth Dong, Michael Yang. Di ba? Yung mga Chinese drug lord, ang kapicturan, yun ang malisyoso. Kulang na lang tsupain na ni Basti Duterte. Tao pa ko Tama. Nakita nyo mga kababayan ko? Okay pa ba yung audio natin? Okay pa ba yung audio natin? Usod na yung mga nasa likuran, usod na kayo. Okay pa ba, Alicia Duran, Ellen, yung audio natin? Ano pa? Tawa lang kayo ng tawa. Mag-like kayo. Tama, mga kababayan ko, tama. Nakita nyo naman siguro yung mga lumabas na mga litrato. Si Pulong, si Baste, Kenneth Dong, Michael Yang, at marami pang iba na mga tsekwa. Mga kababayan, yun ang malisyoso. Bakit? Bakit? Kulang na lang mga kababayan, tsupain ni Basti Duterte yung mga yan. Tao pa mo Di ba? Totoo naman tuloy. Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. Nako. Pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo
na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga rekto sa nakaraang kampanya. Ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito na naman, nagtanim na naman ng intriga eh. Nagtanim na naman ng intriga itong si ano. Wala naman siyang binabanggit na eto ho yung, eto yung ebidensya. Meron po akong dokumento na binigay ang 1 bilyon kay Ralph Recto o kaya kay Vilma Santos. Dapat ganun. Dapat meron kang banat na ganun eh. Eh wala eh, puro laway-laway lang. Meron ako magpapatunay. Eka. Oh. Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Kita nyo, dapat, bago mo dinala dyan, sinigurado mo. Hindi yung puro ka lang tanong. Dapat sigurado na. Hindi yung tanong-tanong ka pa. Ngayon, gusto mo, mag-usap kayo ni Garjola. O, di ba? O, baka naman gusto mo pagbigyan ka niya. Di ba, mga kababayan ko? Dapat pagbigyan na lang, ano? Pero tandaan nyo, huwag niyong tatanggalin sa isipan nyo. Etong tao na ito, mga kababayan ko, ay meron pong issue na 24 billion na kinikback. 24 billion to 30 billion na kinikback doon sa pagbebenta niya ng prangkisa na pinaboran ni Duterte noon. Tandaan nyo yan. Dahil lumimpak-limpak ng salapi ito sa panahon ni Digong, ito yung merong ebidensya. Ito sinasabi natin. Dahil ito ay hinahabol sa kanya ngayon. Itong bilyon-bilyon na pera. Kita nyo mga kababayan ko? Magaling maggulang. Sabi pa niya, okay na. Banas na banas siya nung tinawag na si Raulo siya. Talaga namang si Raulo ka. Sabi ni Ralph Recto, bakit? Kung ano-ano sinasabi mo eh. Tapos galit na galit ka. Tapos sasabihin mo, okay lang na baliw. Hindi naman magnanakaw. Tanga! Ikaw yung baliw na magnanakaw. Ano pinagsasabi mo na okay lang na baliw? Basta hindi magnanakaw. Hindi nga ni. Ikaw yung baliw na magnanakaw. Putik na, retarded yata ito eh. Di ba? Yun, mga kababayan, tigil na natin yan. Mahaba na yan.